Ayan po mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, hindi ho nag-alinlangan po ito pong NBI mga kabida, no? Nagrekomenda po sila, no? Nasampahan na po ng mga kaso. Ito pong sina dating House Speaker Martin Romualdez, dating Senate President Chis Escudero, at maging ito pong si dating Senador at ngayon po ay Makati City Mayor Nancy Binay mga kabida. Ito po ay may kaugnayan po doon ho sa issue po ng flood control kickback, ano, mga kabida. Kung maalala po ninyo kahapon sa pagdinig po ng Senate Blue Ribbon Committee, dalawa po sa mga testigo ang nag-akusa po, ano, laban ho dito kina Romualdez, Escudero at Binay, ano, mga kabida. Ito pong sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at dati pong security consultant po mga kabida, no, ni Congressman Zaldico na si Orly Gudesa, ano, mga kabida. Sa panig po ni Gudesa, ano, kanya hong isiniwalat po na siya po ay in one instance mga kabida, naghatid po ng pera, no, sa bahay po ni dating Speaker Romualdez dyan po sa may McKinley Street, okay, sa may Taguig City, ano po, mga kabida. At hindi lang po basta pera po ang kanyang i-deliver po doon, ano, mga kabida. Kundi mali-maletang pera, okay? Umabot po ito daw ng 35 pieces of luggage, ano? Ibig sabihin, 35 na mga maleta po na puno po ng pera po mga kabida. Okay? Mantakin nyo ha, sa isang maleta daw, sabi po ni Gudesa, meron pong laman na aabot po ng 48 hanggang 50 million pesos po yan. Ano? Okay? Isang maleta lang po yan. 35 luggages lahat. Ano po? Okay? Kung susumahin mo yan, ano? Siguro nasa 1 point something billion pesos po yun. Okay? At sinabi pa po niya, mga kabida, na hindi lang po once, okay, sila po ay nag-deliver po ng pera, no? Kundi thrice a week. Imagine that. Diba? Ang laki po niyan. Oh. See? So, yun yung testimonya po, ano, ni Gudesa. At idinawit pa nga niya ito, ano, si Congressman Zaldico. Okay? At ito hong si dating appropriations chairperson dyan po sa House. Itong si Congressman Eric Yap, mga kabida. Now, one time din, nag-deliver din ng pera, ano? Doon po kay Congressman ko, ano, mga kabida. Okay? Napakabigat yung aligasyon na yon, ano po. Okay? While dito naman po kay Binay, ang nag-akusa po sa kanila, ang nagdawit po sa kanila po mga kabida, kasama po itong si dating Senate President Chis Escudero, ano? Ito hong si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, ano? Ito ay patungkol pa rin sa issue po ng kickback, ano, mga kabida, sa mga proyekto po ng gobyerno, ano po. Okay? Idinawit po niya ito pong dalawa, mga kabida. Kaya ang ginawa po ng NBI, and since they were listening, ano, doon po sa mga testimonya, ano, ng mga testigo sa Senate Blue Ribbon Committee, ano po, mga kabida. Wala hong alinlangan po. Hindi po sila nagpatumpik-tumpik pa, ano? Nirekomenda po nila, ano, ito pong pagsampa po ng mga kaso, ano, dyan po sa Department of Justice. Okay? At inaantay na lang po nila yung mga dokumento, like for example, yung mga affidavit ng mga testigo, mga kabida, no? Para sa formal evaluation po doon po sa possible cases na isasampa laban po sa mga respondents o dito ho sa mga inakusahan. Okay? Dadaan muna daw ito, ano, mga kabida, sa matinding evaluation po. Okay? Ito, pakinggan muna natin. Ito pong naging pahayag po, ano, ni Secretary Boying Rimulya, ano po, mga kabida, sa isang panayam, ano,
At i-courtesy lang po natin to sa News 5, okay? Yung video na gagamitin po natin. Narito po. Wala tayong sisinuhin. Mahirap to. Mahirap tong kasong to. But ang aming sinasabi dito, wala tayong sisinuhin dito. Lahat po ng kinakailangan mailbo, lahat ng kailangan ng freeze order, lahat ng kinakailangan mahabla, hahabla natin. So ano yung recommendation ng NBI, sir, regarding the... Hindi ko hawak yung papel, kaya hindi ko maano. Pareho lang sa recommendation kay Mr. Alcantara. na ibig sabihin, sir, pakakasuhan din po Indirect bribery, malversation, at may ibang kaso pa sa 301 na yun. Maybe, sir. Maybe, sir. Yun nga, hindi ko nga hawak yung papel eh. So, sorry. Pero, sir, Escudero, Binay... Hindi na, I think nabasa na naman lahat eh. Nabasa na lahat, tsaka we gave the paper already. So sa kanila na manggagaling. So, based- Hindi mo manggagaling sa amin, usapan po namin sa kanila manggagaling. Ayun. Malinaw po, under evaluation pa po yung nirekomenda ng NBI, na sampahan po ng mga kaso. Ito pong tatlong mga personalidad, mga kabida. Now, ang tanong po dito, mga kabida, bakit hindi plunder ang inirekomendang kaso, na isasampa laban po dito sa mga personalidad na ito? Okay? Considering sa laki po ng pera po, na nabanggit po dito, mga kabida. Doon pa lang kay dating Speaker Martin Romualdez, kung totoo yung sinabi po, na 35 pieces of luggages, kung saan po ang bawat isa meron pong 48 to 50 million pesos. Umabot na po yun, ng 1 point something billion pesos. Okay? Pasok na po yun sa plunder, mga kabida. Diba? Kasi ang plunder po, ang range po ng amount, para pumasok po sa kasong plunder, nasa 50 million pesos pataas. Okay? Now, dito ho sa part po ng dalawang personalities, former Senate President Chis Escudero at dati hong Senador Nancy Binay. Pwede din daw pumasok yun sa plunder, mga kabida. Alright? Now, bakit hindi plunder? Ang sabi po ni Secretary Rimulya, mga kabida, ibang kategory daw yun, At siguro, pag-aralan muna nila, okay, kung anong kasong isasampa, either plunder or malversation of public funds, mga kabida. Although mabigat po itong malversation of public funds, okay? Pero mas mabigat po ang plunder, mga kabida. Kasi po, non-bailable offense po yan, Okay? Hindi ka po pwedeng magpiyansa dyan. And in terms of penalty po, imprisonment, reclusion perpetua po yun, mga kabida. Okay? Pero titingnan po natin, kasi unang-una po, idadaan muna ito, sa evaluation po, mga kabida. Unang-una, yung truthfulness po ng affidavit. Yung sinabi po ng mga testigo, mga kabida. At saka yung bigat. Okay? Yung bigat po ng kanila pong testimonya dun po sa kanilang affidavit po, mga kabida. Yun yung importante po doon Pag ma-establish po nila yon, unang-una yung truthfulness and then bigat, mga kabida, kung ang kanilang testimony will stand for possible conviction, mga kabida, okay, doon po nila i-determine kung papasok ba ito sa plunder, ito pong possible commission of the crime, itong mga personalidad na ito, mga kabida, po. So, ito na po, ito yung tinatawag po nilang Day of Reckoning daw, mga kabida. Sabi po ng mga Duterte supporters, po. Kasi unang-una, ang impression kasi dito ho kay Romualdez is untouchable daw, Ni pangalan nga niya, hindi ho mabanggit-banggit, mga kabida. Diyan po sa House of Representatives and the Senate, po. Okay? While meron pong progression, ito pong investigasyon na ito, mga kabida, both TRICOM at dito ho sa Senate Blue Ribbon Committee, po, mga kabida.
Pero dito, hindi na po sinanto, mga kabida. Ito pong si Romualdez. Gaya ng sinabi po ni Rimulya, wala po silang sinasanto po dito, ano? Mga kabida, ano po? Sana, okay, sana na wala po silang sinasanto po dito. Sana po, dito ho sa gagawing evaluation po ng DOJ, ano, mga kabida, sana makatotohanan po ito pong mga prosecutors na mag-e-evaluate po dito sa mga testimonya ng mga witnesses, ano, mga kabida. Kasi po, kung tutuusin po ninyo, ang bigat po ng kanila pong mga aligasyon, ano, laban po dito sa mga personalidad na ito, lalong-lalo na po, ano, mga kabida, kay dating Speaker Martin Romualdez. Although itinanggi po niya ito lahat, yung mga akusasyon laban sa kanya, mga kabida, okay? Pero ang bigat po dito Kung tutuusin po, yung testimonya ni Godesa, mga kabida, no? Nag-corroborate po yun doon po sa unang testimonya po ni Curly Discaya. Kaso lang po yung unang testimony po, ano, ni Discaya, hindi po binigyan po ng credit yon, ano? Kasi po, ang tingin po nila sa mga Discaya, mga kabida, no, na mga mambabatas po, hindi po credible. Kaya nga parang binaliwala po, ano, mga kabida. Gusto pong ipasok ni Senator Rodante Marcoleta ito pong mag-asawang Discaya sa Witness Protection Program, pero marami pong mga kondisyon. Okay? Parang ayaw ipasok po, ano, mga kabida. Kasi nga, yung impression po ay hindi po credible ito pong mga Discaya. Hindi naman po imposible na nagsasabi po ng totoo, ano? Ito pong mga Discaya. Kahit na yung pinakasinungaling na tao po sa buong mundo, mga kabida, hindi po natin masasabi na one time, hindi po sila nagsasabi ng totoo. Okay? Kaya nga hindi po natin i-prejudge yung tao, ano? Okay? Ang maganda sanang ginawa, unang-una po, winelcome po ng DOJ ito pong ninais po ng mga Discaya po, mga kabida, ano, na mag-apply for WPP. Kaysa i-outright mo na sabihin, mga kabida, ibalik muna nila yung pera. Parang nagkaroon po ng kondisyon bago po ipasok sa WPP, ano? Wala naman po sa batas yun doon ho nagdududa. Okay? Bakit ayaw po sa mga Discaya? Pero pagdating ho kay Bryce Hernandez, kay Henry Alcantara, napaka-credible, ano? Mga kabida. Kung tutuusin, pare-pareho lang po yun sila Okay? Kung meron man pong kasalanan, ito pong mga Discaya, ano? Okay? Doon po sa issue po ng corruption sa flood control projects, ano? Meron naman pong mga kasalanan itong dalawa Inaamin naman po nila na part po sila doon ho sa corruption. So anong pagkakaiba doon ho sa testimonya? Yung credibility po ng testimonya, no? Diba? Pareho-pareho lang po sila. Sana, pareho din yung treatment doon po sa dalawa, ano, mga kabida. Okay? So yun po, ano, buti na lang po tinanggap yung kanilang aplikasyon, ano, ng mga Discaya po, mga kabida, para sa WPP, ano po. Pero dito naman po magkakatalo po, mga kabida, sa evaluation. So titingnan po natin to, ano, kung ano po yung magiging resulta po sa evaluation po, mga kabida, no, ng application po ng mga Discaya para pumasok po. So dito po sa inirekomendang kaso po, ano, ng NBI, okay, abangan po natin to, ano, mga kabida, kasi po sabi po ni Secretary Rimulya, hanggang ngayon po inaantay po nila yung iba pang mga testimonies, ano, to support the testimonies of these witnesses, ano. Mas mainam kasi, mga kabida, kung maraming testimonya, maraming dokumento o ebidensya po, ano, laban po dito sa mga personalidad na ito po. Okay? Now, gaya ng sinabi ko po, mga kabida, ito po,
unti-unting nagsilabasan po, ito pong mga pangalan, mga kabida, umakyat na po hanggang executive branch. Okay. Okay? Nag-umpisa lang po ito sa mga contractors. Okay? Ngayon, umakyat na po sa executive branch, mga kabida. Okay? Parang palapit na po ito, kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Yun yung insinuation po ng ibang mga netizens, mga kabida. Okay? So, ito po. Sana sa development na ito, mga kabida, meron pang mga testigo na lalabas, para po i-corroborate ito pong mga testimonya po ng mga witnesses against dito ho sa mga personalities. Okay? Romualdez, Escudero, Binay, at sana meron pa pong iba, Hindi po ako naniniwala po na ito lang tatlo. Okay? Hindi po ako naniniwala na walang ibang mga mababatas na nakabenepisyo po ng kickback mula sa flood control projects po, mga kabida. Po. Okay? Yan yung ating aabangan po sa susunod na mga araw, mga kabida. Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw ko dito? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.